What's up mga kalupa? Time check! May lupa ka na ba? Oops! Hindi ko sinasabing matanda ka na. Ang sinasabi ko kung amoy lupa ka na ba dahil sa kakahawak ng lupa. Tara, mag-garden tayo. So dito, inaayos lang namin ni Mama yung aming entrada ng garden. So hawak ko dito yung mga basket na nakuha ko po doon sa Tumana. So itatabi lang natin yan. So sa ngayon, hindi ko pa alam kung saan ko siya gagamitin. Pero panigurado sa garden din. So dito, inaayos lang natin yung mga basura na plastic at inihihiwalay dun sa separate na lagayan para maitapon. So, may nakuha din tayo ditong mga bulba mushroom. Ito sila. Ayan, kalat-kalat lang po sila dyan sa garden. So, tinabi ko muna at mamaya ay aayusin natin yan, lulutuin. So, pinapatag lang natin dito dahil nga po yung lupa natin or yung area natin ay hindi po siya patag. Ano po siya, nakaslope. So, yan. Kinukuha ko lang dyan yung isang trash bin. Ayan. Kung familiar po kayo sa trash bin na yan, panigurado familiar kayo. Dahil yan po yung trash bin ng McDo. So, nakuha ko lang po yan ng libre doon sa bidding na pinagbibidingan ko dahil kailangan nila ng spasyo. At yun nga po, nakuha ko siya, binigay lang. Dahil nga po sira na. So sabi ko nga magawa nating raised bed. Dahil nga po yung lupa natin ay hindi niya kayang mag-hold ng water dahil clayish po siya. So mas maganda po na ginagawa ng raised bed yung mga lupa. Dahil pag hindi po dinerecho siya sa lupa, commonly nangyayari po sa mga halaman natin ay na-stagnant yung tubig at ang nangyayari, nagkakaroon po ng root rot. So maganda rin yung mayroong raised bed. So dito pinapatag lang natin, pinipiko at pinapala nang sa ganon, pag nalagay na natin yung pangalawang trash bin or raised bed ay pantay. So dito tinulungan na tayo ni Mother sa pagbubuhat. So yan po, pinapantay lang namin ng maigi. Nang sa ganon, pwede na nating ma-fill ng mga laman. So ano nga ba yung pwede nating ilagay sa ating raised bed para hindi masayang yung ating loam soil? So, kasi kung loam soil lahat ang ilalagay natin dyan, medyo magastos. So, nilalagyan lang natin ng mga solid wood. So, itong solid wood po na ito ay sa mangga po galing. So, ito po yung mangga namin na naputol or namatay. So, pinaputol ko po. Ito po yung mga sa kanya. So, yung raised bed natin, nilalagyan lang din po natin ng mga butas para nang sa ganon hindi naman po maging stagnant yung tubig, aagos pa rin siya. So may mga worm ako nakukuha dito, nakakatuwa lang kasi may iba't ibang microorganism na nabubuhay talaga. So dito sinasalansan lang po nating maigi yung mga sanga para lang sigurado na maayos nating mailagay. At huwag kayong mag-alala kasi mabubulok din naman po to in due time. Tsaka yung mga tinatanim natin dito ay mga gulay lang din naman. So hindi naman siya abot sa ilalim kung hindi siya masisira or maiinitan yung ugat. So yan po, nilalagyan lang natin, pinifill in lang natin ng mga twigs, mga branches. So dinagdagan na lang natin nito ng mga damo. So ito yung mga weeds natin na nakukuha dun sa mga bakanting lote. So yan po yun, iniipon natin nang sa ganun ma-fill in natin itong ating mga raised bed at hindi nga po masayang yung lupa na ilalagay. So in time mabubulok din. So lagyan natin ng compost yung susunod nating na ilalagay. So dinagdagan lang ni Mother ng ayan, yung hawak ko na yan ay compost. So, ililayering lang natin yan. Tapos, nilagyan ko na rin ng cow manure. Tapos, nag-add pa si Mother ng compost. So, ilayer lang natin. Alternate yan. Compost, tapos yung weeds. So, halos kalahati po yung mga organic materials natin na na-fill in dito sa raised bed. So, inag-add lang ulit ako netong mga damo. So, mabubulok din yan eh. Magiging pataba rin in time.
So, parang gumagawa lang tayo ng compost bin dito. So, yun po. Nilalagay ko na rin yung mga hinukay ko na lupa. Binabalik ko siya dun sa raised bed. Kasi pag umulan po, magiging putik na lang din yan. Kaya binabalik ko na lang din siya. So, konti lang yung lupa na content na nilagay natin sa raised bed natin. So, nag-fill in din tayo ulit ng compost. And then, binalik ko ulit yung lupa nang sa ganun hindi maging maputik nga po. So, almost na tayo, 2/3 na nung ating raised bed. So, imagine ilang loam soil yung nandyan kung loam soil po lahat, 'di ba? Ilang loam soil lang maaksayan natin. So, dito ginagamitan ko lang to ng kada raised bed ay 2. So, dahil 2 raised bed to, gumamit po ako ng 4. So, yan na po siya. Sapat na yan para sa mga pechay, mustasa. So, yan po yung ginagamit natin. So, dito po, lalagyan lang natin yan ng mainit na tubig para ma-sterilize po natin yung soil. And then, pwede na po natin itong taniman. So, thank you for watching. Have a nice day. God bless. And see you on my next video. Bye!